Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Better Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. This program is brought to you by Better Communication Development. Alright, sa mapagpalang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Dito lamang po sa programang Kaagapay sa Umaga. Siyempre dito lang po yan mapapanood sa live sa Bicol TV Sorsogon, at mapapanood din tayo via YouTube channel ang ating programa sa Bicol TV pa rin. Hanapin nyo lang po ang page ng Bicol TV Sorsogon sa inyong mga Facebook online site, sa ginawa tabi si Jojo Lascano po sa inyong host gunya na pagkaaga, sa kuya partner si Miss Kaki Mancero on the way na. Kaya lang sabi ko nga ni sayang ang oras kung dili tayo ni babatugan, kaya kami medyo kinukulang ang oras namon sa pagtalakay sa mga problema sa satuyang mga kababayan di po sa Sorsogon, lalong-lalo na po sa siyudad kan Sorsogon, particularmente sa mga programa kang gobyerno. Ano na ang masasabi po nindo, siring man sa mga panawagan kasatoy mga kababayan na pareha sa DSWD, saro ngunya na pinky question kan sa tuyang mga kababayan regarding po sa AKAP program na pinadara po digdi sa tuya itinaupo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siring man ang sa tuyang mga kongresista sa manlain-lain po na distrito digdi po sa kapalibutan kan Pilipinas. Pag-urulayan ta po yan garo, so nagiging problema po kan DSWD kung paano po ninda ini mapaayos ang pagdidistribute. Si Tabi ang nagpipili kan magiging benepisyaryo, si Tabi ang mga dapat na magiging benepisyaryo kan mga programa kan gobyerno. Siring man yaw na tabi ang sa kuyang partner, medyo biboro balas po ng partner ko sa kadahilanan po na medyo aram niyo ang pagsakay, ang pagkalatalat-dasin mga tricycle dyan po sa Sorsogon area, iyo po ang nagiging problema. Saan ka upod niya kay So again, tabi, tutukaron tamang paggraray sa mga reklamo ka sa ito yung mga kababayan manungod dyan sa Sorsogon Public Market. Taudon po nato sa mga issue dyan na ibinabato sa satuya, iyo po ang mapag-uurayan ngayon na maga. So again, tabi, si Jojo Lascano po ang sendong ang sendong amigo, asin kaanggapay digdi po sa programang
kaagapay sa umaga. And of course, ladies and gentlemen, proud to announce na ano na to ang sakuyang pag. Si Miss Kaki Mancera. Good morning. Good morning, partner. Sorry, I'm late. Aram naman po, pag may klase, talagang sobra ang traffic dyan sa area kang SNHS and SSU. Then pag-abot na naman sa Burabod, medyo mano na naman ang traffic. Anyway, good morning sa gabos na Sorsoganon, lalo na sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, Bacon District, and West District. Ayan, na talakay sa kuyang partner, makaagapay sa umaga, ang manungod sa pagpili kang beneficiary kang AKAP, kung saan hiling taman nga ni, and sabi nga naton, digdi talang mahihiling sa Pilipinas ang siring na problema, na sabi nga kang iba, member na kang beneficiaryo na kang for-peace, beneficiaryo na ng yung isa pa, tapos ngunyan, may akap na. Sana lahat may akap, sana kailan kaya ako magkakaroon ng kaakap? Okay, gusto mo ng kakap, patay natin si kumparing Buddy Duca. Oh my God. Good morning kay Kuya Buddy Duca. Ingat po lagi ang aming news correspondent dyan sa distrito kang Bacon. And speaking of Bacon, sa Saturday, dadarahon kang mahigos na City Councilor Attorney Glenn Olbes sa Barangay Buena Vista, Bacon District, kung saan palapit ng kanilang kapiyastahan. Ang grupo kang community Rainbow Community, ang isang suklay, isang gupit para naman mabigyan po kayo ng libreng benepisyo sa paggugupit. Ayan ba? Hintayin nyo po sa Saturday po yan. Anong petsa ba yun? Anong oras yan, partner? Alas 8 po ang alis nila dito. Then siguro mauuna si Miss Glines kasi si Miss Glines po ang nagdala ng grupo ng mga LGBTQ. Opo, doon maglalatag ba tayo ng red carpet? Para sa kanila? Para sa kanila. Good morning kay amigang Luis Dimata and kay Sir Hardin. Mula dito tayo sa Sorsogon City, going to Buena Vista. Malayo-layo po. Ang flight nila mag-uumpisa na alas 8. Kaya siguro lalapag po ang eroplano dyan po sa Barangay Buena Vista. Hindi, bato. Isang oras. Isang maglalapag sa Stone City. Papuntang Buenos Aires. Ayan, napakalayo po ng lugar from Sorsogon City to Buena Vista, Bacon, Sorsogon City. And good morning sa Villosa family dyan sa Buena Vista and sa Disuyo family. And of course, good morning po sa ating mga opisyales, lalong-lalo po dito po sa West District, kay Manay Mati Perdigon, kay Miss Rina Linduca, kay Sir PJ Rabanilla, and of course, Sir Brian Pingol, ang mahigos na mga city councilors digdi po sa West District kan Syudad kan Sorsogon. Good morning po sa Induga Boss. Yes, and siring man po digdi sa East District, good morning kay City Councilor Tess Gonzales, Amor Gonzales, and kay City Councilor Mark Jason Misola, kay City Councilor Lobiano, kung saan nag-feeding sindak ang nakaagi sa Hamislagan. Maro-harayo na yan, ha? Yes. Talagang amoy, simoy election. Yes. Pag nakakita tayo ng mga feeding programs, mga gupit-gupit ng mga libre ng mga politiko, senyalis na po yan, na lumalapit na po ang simoy ng eleksyon. And of course, sa ating mga butihing mga mayor sa iba't ibang munisipyo, kasalukuyan po silang nasa Manila for their Mayor's League convention na pinatawag po ng kanilang presidente din and I hope na pagbalik nila dito sa ating mga munisipyo dito pa sa probinsya ng Sorsogon, makapagbigay naman po sila ng mga panibagong programa na naayon po sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yes, and kailan yung mga city councilors natin na alis din? Actually tapos na yata nauuna sila Hindi, kasi pero minsan kasama nila. Kasi supposedly po natin guest natin si City Councilor Jason Amisola. Medyo meron regarding po nga sa napaka-alarming na kaso ng dengue dito sa lungsod ng Sorsogon. Mamaya tatalakayin po natin yan para tayo maging aware. At sa lahat din po ng mga kapitanes sa 64 barangays ng syudad ng Sorsogon, good morning and happy watching to all of you. Yes, and syempre ang inyong kaagapay ay makikita nyo sa ere tuwing Martes at saka Webes. So, balikan natin yung partner na sinasabi mo yung problema sa DSWD. Yes. Kung sa inya na the Pullman na nagmumuto-muto na halos
same faces ang may hiling ta na ayaon na nakatulong. Naalala ko partner na interview natin diyan sa parting buhatan na nakatulong beses na naging benepisyaryo ng tupad. Napakaswerte. Tapos ngayon Hindi na ba naman. siguro ang pangalan partner ang ginagamit? Ganun ba yun? Pwede Oo. ganun, partner. Sabi ko, dito ka lang talaga sabi ko makakakita niyan. Only here in Sorsogon. Minsan kasi partner ipapasok niya yung pangalan ng kapatid niya. Pero Pamangkin? pagdating ng oras ng trabaho, siya pa Iba. rin yung Oo. magtatrabaho. Yan po ay totoo realidad po yun. Hindi yung gawa-gawa, kundi totoo po yan. Kasi Na andyan po nangyayari. tayo lagi sa mga barangay na may mga nakakausap naman po talaga kami na ako, for example, ako ang nakasulat pero iba yung nag-work. Kasi Yes. ako, may work ako, Dapat nag-opisina ako. kasi si kapitan, mga barangay official, Okay, maging aware sa trabahong ganyan. Kasi hindi naman yung mga nagtatrabaho yung mapapahiya diyan, kundi kayo mismo na nasa barangay. Kasi nakakasad naman. Kasi marami ang gustong magtrabaho na hindi nyo napagbibigyan. Samantalang yung ayaw magtrabaho na nagpapalista lang at ibibigay na naman doon sa nakapagtrabaho na, doon nyo po ibibigay. Bakit kamo? May nagsasabi po na may kahati po kayo sa sinasahod nyo. Saka talagang napakaswerte naman nila. Pinagpapala pala dito yung mga tamad. Talagang umaasa na lang ang kanilang mga pangangailangan sa ayuda. Napakaswerte nga naman talaga na tatlong beses ka lang nakuha sa tupad. Ngayon member ka pa ng 4-piece, then ngayon ikaw na naman ang magiging beneficiaryo ng AKAP. Wow. Pero Talagang iba pinapadaba sa bilib Kuyang pa nga ako Barangay. yun sa munisipyo ng Pilar kasi Yes. partner binigyan din nila on the way ng mga kumakalat na mga issue regarding sa mga 4-piece ATMs ng DSWD na isinasangla na binibigyan nilang kaparusahan. Lalong-lalo na po yung mga nagpapasangla o ginagawang negosyo na sabi nga po ni Vice Mayor Yusala nung nakausap natin to nung minsan dumalaw tayo dun sa munisipyo ng Pilar na may kaparusahan. Lalong-lalo na pag ilang ulit ng ginagawa ng negosyante na nagpapasangla ng mga ATM is tatanggalan ng lisensya. Kahit ano pa ang negosyo, mayroon siya. Yes. And dito, ginawa rin yan na merong kaakibat na kaparusahan. Yun nga lang, hanggang sabi lang yun. Dingas pugol po dito sa atin, sa totoo lang, ha? Alam na po naman natin, na hindi lahat. Hindi Pero lahat, dapat, partner. ganito partner ang ginagawa ng DSWD, mag-conduct sila ng inspection sa lahat ng mga barangay na kuhanin lahat ng ATM, kumbaga nandyan sa mga beneficiaries yung ATM, para malaman po nila bakit nakasangla yung ATM nyo, which is supposed to be, yan po ay benepisyo para sa mga anak. And magsisimula po yan sa ating barangay. Kasi pag may mga kailangan tayong tinatawag, gamit na gamit ang 4-piece sa barangay. Pag mayroong clean up drive, 4-piece. Pag mayroong mga kung ano-anong mga okasyon na kailangan yung 4-piece para sumali, gamit na gamit sa barangay. Kaya dapat alam din ng barangay kung ano talagang ginagawa, kung ito ay ginagamit sa tamang pamamaraan para sa anak or ginagamit sa hindi maganda. Mismo sa Alam niyo mga kababayan, kaya napag-uusapan namin to ni partner kasi yung mga programa ng gobyerno po ay nagagamit na po sa pamumulitika ng iilang mga nakaupo o nakapwesto dito sa atin. Tulad na rin na po ng AKAP, na may mga guidelines po yung AKAP o ang sinasabi natin na ayuda para sa kapos ang kita ng ating mga kababayan na nagtatrabaho po. Kapos ang kita, mga hindi po umaabot sa minimum. Ano ang requirements po na para maging ka ng AKAP? Nandun sa guidelines, kailangan mo magpasa ng requirements na manggagaling sa iyong employer na magpapasa ka ng certificate of employment na ikaw ay empleyado pero hindi ka maabot sa minimum. Yes. And congratulate natin na saludo and syempre sa ating butihing Congresswoman Det Escudero sa Barangay Castilla kung saan inuna po talaga nila yung BNS, BHW na alam natin na sila talaga ang may maraming trabaho at umiikot sila sa kanilang barangay. Yun po ang una talagang binigyan. Sila ang unang beneficiaryo ng AKAP doon. And maraming salamat and of course kay Mayor Bong Mendoza and kay Congresswoman Det Escudero. Hindi ako kontra dyan partner, pero sundin natin yung guidelines at tanungin natin sa DSWD, hawak nyo ba mga requirements na ipinasa ng mga beneficiaryo? Kasi nangyari ito sa iba't ibang munisipyo
ang nakakakuha mga reklamo na nakikita natin actually. Kaya siguro ito isang dahilan kung bakit pinagbabawalan ng mga media na kumuha ng impormasyon sa kanila regarding sa mga beneficiaries na binibigyan nila. Yes, instead na wala tayong alam, parang pinigyan nyo kami. Ngayon, paunti-unti, ito na ang mga nalalaman namin na mga beneficiary na binibigyan nyo is yung pang may mga kaya sa buhay. Yung pang may mga trabaho na sapat talaga ang kita. Ito kahapon, at pinutakti tayo partner pinutakti tayo ng reklamo regarding po sa nangyayaring payout diyan po sa Bulusan, Sorsogon. Good morning po kay Mayor Mike Guisayco. At kami po ay napunta kahapon at Good morning, Mayor. Na may payout po diyan sa covered court diyan po sa Bulusan. Na ito po ang reklamo ng ilang mga kababayan niyo diyan. Bakit daw po yung mga benepisyaryong nasa listahan is yung may mga taong may kakayanan, may mga tao na hindi mo aakalain na magiging benepisyaryo pa sa gobyerno. Again, inuulit ko dati, sinasabi ko parati na napakaswerte ng Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, ang inaalagaan yung mga tamad. Yung mga may trabaho, bali wala. Kasi ang mga priority po ng gobyerno is yung mga walang ambag sa gobyerno. Totoo yan. Mga hindi nagbabayad ng taxes pero yung sila pa din. And sinasanay natin na maging tamad. Ito, shout out daw muna. Good morning kay Mr. Ronaldo Fontaniel. Shout out po watching from Antipolo City and kay RG Grona. Good morning sa lahat ng staff ng Bicol TV Sorsogon. Thank you and good morning din po sa iyo. Good morning, Tabi, sa inyo dyan. And good morning kay Miss Gigi Tabuena. Good morning po sa lahat. Good morning din po sa iyo, Miss Gigi. Sabi ni RJ Grona, tama yan. Sinasanla ang ATM ng 4-piece dito rin sa Bulan. Ganun din. Hindi lang pala sa source ko nangyayari yung sabi ko nga partner, nationwide, nationwide nangyayari to. Kaya dapat paigtingin ng DSWD yung trabaho nila. Hindi yung isusubo na lang sa inyo ng gobyerno saka lang po kayo kikilos. Pero wala naman po kayong ginagawa na verifikasyon sa mga beneficiaryo na ibinibigay sa inyo. Dapat ahead, before na mag-payout kayo, may nagkakandak na rin po kayo na verification sa mga bagay o sa mga pangalan na ibinibigay sa inyo. Ayan, hindi lang po pala talaga ganito ang sistema. Kahit doon sa Bulan, nagpapatunay na meron din. Ito po, meron na pong kaakibat na, na yung nagsanla, tsaka yung nagpasanla. Pero parte sa totoo lang, dito sa syudad ng Sorsogon, wala pa akong nalaman na binigyan ng penalidad sa ganyan. Yes, pero hanggang imbestiga lang, pero walang nangyayaring Bakit kamo? Nakilala mo yung nagsasangla di ba? Mga nasa loob pa ng mga bigating mga opisina, yung pinagsasanglaan. Yes, o sabi kaya naman, partner ni Dennis Borjal, pa-shoutout po sa gabos na mga taga Sawanga Bacon, watching from Makati City. Wow, good morning dyan sa Sawanga Bacon, sa mga Bulaños family, Nogales family, good morning. And syempre dyan sa Makati City. Di ba? Ang layo ng ating nararating. Sabi nila wala tayong mararating pero hindi nila alam. Ang dami na nating narating hanggang Makati na. Ayan, partner, And sabi, good morning kay. Yan ang hirap dito. Jojo Lascano. Ayan. Partner, bigyan nating daan ito kasi meron pong nag-chat-chat sa atin yung kamag-anak. Naalala po natin noong August 8, kung saan merong binugbog dyan sa Barangay Balogo, sa Sports Arena, alas 7 ng gabi. Maaga pa yun And ang pagkakalam ko, meron pong naka-standby dyan na mga kapatid natin na PNP dyan sa Balogo. Humihingi po ng tulong at malaking katanungan po sa kanila kung bakit hindi pa nabibigyan sila ng Certificate of File Action, which is tapos na ang tapos na hanggang lupon. Medyo masalimot ito partner kasi hindi natin nakakausap si Cap Melvin Hainto regarding sa nangyaring bugbugan ng nakaraang August 8 kung saan nakunan po yun ng video na yung biktima na-confine po yun sa hospital ng ilang araw. So bali ngayon medyo pang nagkaroon ng brain damage
na gusto nilang mag-file ng reklamo, magkakaso ata sila, pero yung naman ng mga nambubugbog sa mga kapatid natin andyan sa Barangay Road ng Balogo, hanggang ngayon po hindi pa daw po sila nabibigyan ng barangay. Mamaya puntahan natin si Cap Melvin Hainto para matanong natin regarding, kasi partner, alam natin dito after ng 3 na pag-uusap-usap sa Lupon, pwede na po silang mag-release ng certificate of file action. Pero sabi ko nga, ito medyo malala to, ibang to, na medyo nagkaroon na ng damage, pwede naman po siguro na hindi na, huwag na tayong maghihintay. I think maghihintay ng 15 days para marelisan. Diretso na po kayo sa PNP, baka makawala pa tong mga grupo ng kabataan na nambugbog. Kawawa naman to, nagkaroon siya. I think ito ay isang guro dyan sa hindi na natin banggitin po kung saan siya nagtuturo. Kawawa naman, nagkaroon ng brain damage. Mamaya po, after siguro po ng aming programa, pupunta po kami ng Barangay Balogo, ma'am, para tanungin po natin regarding po doon sa mga sa reklamo nyo po kung bakit hindi pa kayo nire-releasan ng certificate of file action. Kasi medyo pag mga ganitong sitwasyon na medyo malubha na po yung kalagayan ng biktima, hindi na po siguro hihintayan, dire-diretso na po kayo sa PNP and para makapag-file na po kayo ng kaso. Yun, sa akin lang, correct me if I'm wrong kung tama po ang aking pagkakaalam. Yung mga slight, lang po siguro, maghihintay ka ng matapos ang mediation ng 3 beses sa Lupon, and then maghihintay ka ata, I think 15 days para marilisan po kayo. Sa mga minor lang po yan. Pero itong medyo maluba ang naging sitwasyon, dumulog na po kayo sa PNP. Para mabigyan na po kayo ng tama, para makapag-file na po kayo. Kasi kawawa naman itong 21 years old na bata na nabugbog po dyan. And kakalungkot kasi halos araw-araw umuwi tayo, mga alas 9, nakikita natin may mga naka-standby po talagang patrol dyan, patrolya ng PNP. Bakit nung oras na alas 7 ng gabing yon, ng August 8, ay hindi na tinakita kung anong nangyayari dyang bugbugan, para ng riot doon nangyari. May video po tayo, binigay ng pamilya ng biktima. Kawawa naman po yung bata. At hindi lang po ito, meron pa kalang medyo po yun, kasi mga minor de edad ang involved, I think grade 3, ganun din, anak din ng mga kapatid nating Muslim ang nambugbog. Parang dalawang senaryo ang nangyari. May binugbog sa Balogo Sports Complex na 21 years old, then grupo rin ng mga kamusliman ang nambugbog. Then mga nakarang araw din, katapos na meron na naman pala mga kaakian na nag-aaral dyan sa Balogo Elementary School. Nakakalungkot na nangyayaring ganun siya, partner. Sana mamaya makausap natin si Cap Melvin Hainto regarding po dito sa reklamo ng magulang ng biktima, ng 20 anyos na lalaking nabugbog dyan sa Barangay Balogo, mismo sa Sports Complex noong August 8. Nabasa mo, partner, yung blatter? Wala kasi si Sir Bobot ang pumunta kay COP nung hindi pa, nang nasa hospital. Sa barangay. Wala pa, partner. Pumunta ako busy dahil nga medyo na-aksidente si Cap Melvin nung sumama siya sa fluvial. Yun talaga ang aking Then nakausap ko naman isa na kamag-anak na mag-aareglo, ay ayaw naman magpa-areglo ng biktima. Kaya mamaya po siguro at sa second time makaulay natin, makausap natin si Cap Melvin regarding the problem is wala po si Barangay Captain Melvin Hainto. Bumiyahe po siya ng isang araw papunta Manila pa. And ingat ka po, Cap Melvin. I think ang daming sugat ni Cap Melvin dahil nga doon sa nangyaring fluvial. Medyo nagkaroon ng yung sasakyan. Ingat-ingat po. Mapasada po muna tayo ng ilang mga paghahanap buhay. Babalik po tayo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. 'Yan
in its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. In need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0928-5549864.
programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Alright, nagbabalik po muli tayo dito po sa programang Kaagapay sa Umaga. Live na live po tayo napapanood dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon at sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Kaagapay sa Umaga, Bicol TV Sorsogon. Sa ating YouTube channel, Bicol TV Sorsogon pa rin. At kami po ay live na live napapanood nyo tuwing Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Yes, and syempre magbabalik po ang iyong Kaagapay sa Umaga with Sir Jojo Lascano. And sabi nga natin po mapapanood po tayo sa YouTube and sa aming page sa Bicol TV. And wag niyo pong kalilimutan, every Monday ang programa ng Bantay Barangay ni Sir Angel Hanoras. And every Tuesday ang Kaagapay sa Umaga. Then sunod po ang Ora mismo ni Sir Sauro Amistoso. And by every Saturday naman ang Tagumpay sa Buhay. Yan partner, balik tayo sa ating mga topic. And syempre ang programa ito hatid sa atin ng Angel Resort dyan sa Buena Vista, Gubat. And ang programa ito hatid sa atin ni Cap Lalay na Aninipot dyan sa Barangay Balogo. And syempre kay Honorable Danny Dilaja ang Bacon District, and kay City Councilor Attorney Glenn Olbes kang Bacon District. At syempre atin din po sa inyo ni Vice Mayor Pilar Luis Yusala, Vice Mayor ng Kasigura Dennis Escudero, Vice Governor Junjun Escudero, at syempre si Assistant Secretary DSWD Attorney Crunimar Escudero III. Basta Escudero, pagdating sa serbisyo, sigurado. And ang programa ito ay hatid sa atin ni Cap Samaria Luyo and si Cap Melvin Hainto kang Barangay Balogo. At sabi dito partner sa ating mga sa comment box, Rona, sabi po ni RJ Gruna, dapat ang ATM kinukuha muna tapos pag may payout saka ibalik. Hindi naman po pwede kasi hindi naman po mismo na pagkuha ng ATM dyan sa isang bangko ay uubusin ng isang araw. O ang iba naman talagang masinop naman, talagang pinagkakasya sa isang buwan para sa susunod naman na pag-payout ay may tira pa kahit konti. Kaya hindi naman pwede na kukunin lahat sa bangko, tapos ibabalik na naman yung ATM. Kasi hindi naman partner inuubos ang pa-konti-konti. Hindi po namin nilalahat ang mga may ganyan gawain na sinasanla ang mga ATM na supposedly ay para sa mga bata. Hindi po yung para sa ating mga magulang, sa ating mga bisyo, ating paggamitin sa pagsusugal, paggamitin sa pagpapaganda at pagpapariband. Meron ba ganun? Ayan, good morning kay Sir Angel Hanoras. Get well. Sa sobrang init po talaga ang panahon natin, kaya usong-usong ngayon ang lagnat po, lalo na ang napaka-alarming ang sakit na dengue partner, kung saan tumataas ang kaso ng dengue, lalo na dyan nangunguna first honor. Sabi nga natin si good morning kay Cap Bert Balde dyan sa Barangay Pangpang na first honor po ang Barangay Pangpang sa kaso ng dengue. And syempre pangalawa po ang Barangay Bibingkahan sa kaso ng dengue, and pangatlo naman po ang Barangay Kambulaga. Kaya ingat-ingat po tayo, panatilihing maging malinis ang ating kapaligiran dahil hindi po talagang nakakamatay ang sakit na dengue. Tinatablan pa rin ng sakit si Direktor. Ang gamot lang niyan, Direktor, Kispirin saka Yakapsul. Sabay hug. Sobrang higos kang tawong ini. Minsan pahinga naman na kahit nga makikita natin kahit linggo pag merong tawag na kinakailangan niyang puntahan ay talagang aandon. And good morning din kay Sir Joel Castro dyan po sa Bulan, sa
sa panahon na to nag-aantay pa rin yata ng mga donasyon para sa kanyang operasyon. Yes, ano? Manawagan po tayo. Ano po, patuloy pa rin po si Sir Joel na isa po sa na-aksidente. Kung mga gininto ang puso na nakakaluwag naman po, tulungan naman po natin kasi mag-iipon po siya ng ilang partner para makapambili po ng actually, paunti-unti napupunan na rin ang yung mga pangangailangan po nila Sir Joel Castro. And maraming salamat especially po sa aming butihing si Ma'am Carmen Villosa dyan sa California kung saan po nagpadala po siya para kay Sir Joel. Maraming salamat po, ma'am, ang may-ari ng Angel Resort dyan sa Gubat, Buena Vista Gubat, Sorsogon. At punta na tayo, partner, doon sa talakayan natin regarding po sa problema at issue dyan po sa may Sorsogon Public Market. Yes. Once and for Hey, ma'am, again. Yam Salgado de Vera. Good morning, ma'am. She's watching. Thank you for watching, ma'am. Opo. Anong pansin mo, partner, dyan sa public market? Actually, public market malangsa eh. So, yan sa problema. Malangsa. Hindi, joke na. Actually, ito kasi nung isang araw, partner, nasabi na ito, nabanggit na rin po ng ating station manager, si Boss Sauro Amistoso, na medyo gumanda yung palibot ng Sorsogon Public Market. Yun kay Sir Boss Sauro. Kaya lang tayo saksing buhay tayo sa mga issue talaga na nangyayari araw-araw dyan sa Sorsogon Public Market. Araw-araw ba naman akong dumadaan dyan hindi ka makakarating sa yung tahanan. Correct. Kung hindi ka dadaan talaga sa Una, partner. Reklamo ng ilang may mga tindahan dyan sa taas ng Sorsogon Public Market. Hindi na sila napupuntahan ng mga kumakain o iinom ng mga kape. Naknakos der kay Kapitan Noli Anyolan. Siya may hawak ng siya ang administrator diyan, si Kapitan ng San Juan Roro. Kala ko kasi kapitan na siya ng Roro. Hindi na. Hindi, siya pa rin, nakita ko siya nung nakaraan doon ito panawagan natin, sana mabigyan ng ng kasagutan. Bakit po kailangan payagan natin na yung iba nating mga nagtitinda dyan nandun na po sa baba at nagtitinda po ng kung ano po ang may tinda dun sa taas. Meron din pwesto. Merong pwesto, which is napag-alaman natin na walang mga permit ang mga yan dyan para magtinda ng ganon. Especially, sabi nga may nagsasabi, gaano katotoo na may pwesto kayo dyan mismo sa baba. Kasi tama nga naman yung yung partner yung sumbong sa atin na paano nga naman naakit pa yung mga customer sa taas para kumain kung meron sa baba. Ang nakakalungkot na partner, yung mga lehitimong nagbabayad ng buwis, wala na pong bumibili. Pangalawa, partner, ito pa, pangalawa. Wala na hong halos madaanan ng ating mga kababayan dyan sa tulay. Lagpas-lagpas na ho, ginagawa nyo na pong tambakan dyan. Nang kung ano-ano, partner. Baka, may picture ako dyan, partner. Kapitan, baka po maano natin yan. Kasi sa araw-araw na ginagawa. Sa tulay papuntang Sampaloc. Yes, partner. May mga tindahan dyan na grabe na. Halos gawin na rin tindahan yung daanan ng mga tao. Ginawa po yung tulay hindi para maging tindahan, kundi mga daanan po ng tao. Pangatlo, naglagay na ho kayo ng marker dyan. Naglagay na po kayo ng marker sa kung sino dapat ang pumwesto dyan. Pakicheck nga po ulit kung tama ba, kung sino-sino ang mga nagtitinda dyan. Pangatlo, yung inalis nyo po doon sa may Parting Genius supermarket before sa tindahan ng Taiwanese. Pinagsiksikan nyo na ho doon mismo, kaya po nagkakagulo sila dyan sa napakaliit na pwesto. Na supposedly design po yun para daanan ng papuntang Barangay Sampaloc and Barangay Sirangan. Calling attention ng Barangay Kapitan dyan sa Sampaloc and Barangay Captain dyan sa Barangay Sirangan. Actually, hindi na ito sakop partner ng Barangay Sampaloc. Why? Sa Sirangan to, partner. Sirangan. Pag nakatawid ka na ng tulay, Sampaloc yan. Diyan na po nagbibilang ang purok 1 ng Barangay Sampaloc, Sorsogon. Pangatlo,
Kakaiba na po ang amoy ng lugar na yan. Ginagawa ng CR. Pagkagabi naman po sana, iwasan naman po natin gawing bar ang mga tindahan dyan. Number 1, partner, balikan natin yun. Sa 7K program ng Satuyang Mahal na Gobernador, ang Kalinigan. Nananawagan po kami, na sana paggabi mang patrolya ang mga ating kapulisan, ang ating SK3, pamuna ng SK3, tingnan nyo po, kung si Jojo Lascano ay nagsisinungaling, ako po ang balikan nyo. Kawawa naman yung grupo ng Ito SK3, pa, hindi na nila trabaho. calling the attention of Barangay Captain Rex Eduarte, si Boca. Wala ba kayong tanod dyan sa Sirangan? Kagabi, again and again, mauulit na naman yata ang ginawa ng taong ito. Hinabol na ho ito ng taong bayan. Ginawa hong takbuhan yung ilog dyan. Kung sa bagay walang tubig kagabi. Nakipaghabulan to. Bakit kailangan maghabol nito yung mga ordinaryong tao, hindi ho yung mga tanod? Anong oras, partner, naman nangyari? Alas 9 ng gabi. Baka partner pagod na yung yung barangay yung tanod, o baka baliktad yung tanod nagro-ronda pag umaga. Paggabi tulog sila sa Ang problema, partner, inahayaan nila yung mga ordinary. Paano kung may dalang panaksak kagaya ng natanungan natin? Taong bayan ng Hindi taong bayan yung nadali. Hindi ho kayo na dapat nagre-responde. Kagabi nandun kami, kitang-kita ko kung paano hinabol ng mga residente nyo yung tao. Although meron ng CCTV, pero kailan pa? Patapos ng senaryo, ng eksena, saka natin ganito, partner, ang sumbong kasi. Itong nakatakas na to, may kasong rape. Oh my God. Nakalabas lang. Rape? Nakalabas? Bata ang ni-rape nito. For the information of taga-Sirangan. Ngayon, nakalabas. Kagabi, may binastos na naman mga bata. Iintayin nyo na naman bang maulit ang nangyari? Ito na nabagan kami dyan sa kapag nangyari to, ano magiging action nyo na naman? Hayaan nyo na naman. Pinatakas nyo nga ito kagabi ulit imbes na i-apprehend nyo kasi wala ho kayong mga tanod dyan. Nakita ko may isang barangay official, si Kagawad. Anong sagot? Hindi ako makatakbo, harap ako katwiran ba ng isang barangay official yan? Anong ginawa niya? Dapat tinawag niya mga barangay tanod niya. Anong ginagawa mo, Kagawad? Sayang ang laki ng katawan nyo. Lalong-lalo na ito, kabatchmate ko pa naman. Sayang ang laki ng katawan nyo kung ganito-ganito tayo. Sabi ko sa inyo, pag si Jojo Lascano bumira dito sa programa na to, wala akong sinasanto. Matakot kayo kay Gajo. Kasi mali yan nakikita natin Hayaan nyo mga residente nyo yung tutugis dun sa kahit si tanod nakaupo sa kahit sabihin natin may citizen's arrest na tinatawag tayo, nangyayari lamang po ang citizen's arrest in actual may ginagawang kalokohan. Pero kung may nagsumbong sa inyo na may ginagawa na iba yung suspect, dapat kayo mismo mga barangay official gagawa na ho kayo ng paraan kung paano nyo makuha yung tao. Ang tagal, halos umabot ng 2 oras kayo yung mga residente nyo nakipagkumprontahan sa tao na yon. Hindi malapitan. Bakit? Sinasabi nung nandun may patalim. Isa pang problema yan, may patalim na pala Bakit hindi arestuhin? Bakit yung mga nasa baba na nandun sa ilog, yung mga kababayan natin na hindi naman tanod o whatsoever, wala mga katungkulan sa barangay, at yung may mga katungkulan sa barangay, andun nakamasid lang. Baka wala pang training. My God naman. Ayan, panawagan po sa lahat ng mga barangay tanod. Dito ko namimiss si dating late barangay captain Juna Misola. Na kahit siya may nararamdaman siya ang action. Siya mismo. Personal nakikita natin. Ilang beses ko rin yan nang nakita na hinaghabol ng magnanakaw dyan sa public market. Pero yung partner ako nakisama na sa paghabol.
Hindi nyo nahabol. Hindi na namin nakita kasi ang sabi ng iba dyan mga bata, pumasok doon sa sementeryo. Nakakatakot partner, dahil may hawak siya, may dala-dala siyang patalim. O paminsan-minsan naman, mag-ikot-ikot yung mga barangay tanod. Wag lang nakaupo sa barangay hall. Magkapakape-kape, mag-ikot-ikot. Wala na, ang totoo, parang nakadepende na lang sila sa CCTV. Ang pagkakalam ko, once sa tanod, mag-ikot-ikot naman, lalo na dyan sa mga purok, dadaanan ng mga... Lalo na po may mga barangay tayo, ito, panawagan na din sa ating mga barangay captain sa iba't ibang barangay dito sa syudad ng Sorsogon. May mga barangay pa rin tayo na sobrang dilim ng mga kalsada. May mga barangay pa rin tayo na halos hindi na mapailawan ang kanilang mga purok-purok. Samantalang siguro may mga pondo naman ang mga to Diyan isa sa mga nagiging kausa, na magkakaegwa kita sin mga masasama. Nandiyan na correct, naman partner. Nakakabuelo yung mga masasamang elemento dahil nga madilim. At meron naman, may mga barangay na meron namang CCTV pero sira. Opo, yan, lang sabi natin, display na merong CCTV pero hindi naman gumagana. Meron namang tanod, hindi naman nagro-ronda, nakaupo lang hanggang madaling araw, pakape-kape. Yung iba naman talagang umaasa sa CCTV. Napakalaking tulong nga naman talaga ng CCTV sa atin. Pero tapos na ang senaryo, tapos na ang eksena bago natin hindi yung mga tanod natin kahit papaano ronda nagiging yung mga masasamang elemento, nagkakaroon sila ng takot na baka merong dito tanod. Partner, ako doon sa ganyang lugar kasi ang iniisip ko diyan, partner, kung yung tinutugis ng ating mga kababayan doon sa pangyayari kagabi, sinasabi nila may patalim, tumakbo kung saan, paano kung makapasok sa mga bahay? Yes, na magawing hindi yata nila na iisip ang ganun mangyayari. Paano kung masukol yun at magguramentado na lang, wasiwas na ng patalim? Doon, partner, manawagan na rin tayo. Napag-usapan na rin, panawagan natin sa mga barangay na hindi pa nag-undergo ng mga training, yung mga barangay tanod natin. Leave free naman yun, sa mga, ng PNP. Opo, halos nakikita rin natin ilang barangay, nag-undergo sila ng mga training para sa barangay tanod. Ito kasi, partner, sa totoo lang, kapapanood to ng mga teleserye. Totoo lang. Kakapanood kay Cardo. Kapapanood nyo kay Tanggol. Ayan. Kita mo mga taka sa preso, partner. Nakakalabas na. Pag-gala-gala kung saan, walang nakakahuli doon sa mga tumakas ng mga kasama ni Tanggol. Kahit ako, partner, nakapasok pa ng kasino. Kahit ako, hindi ako dadasdas na makikipagsapalaran doon sa sinasabi mo may patalim. Paano kung ako ang natiway ang buhay ko? Na meron naman tayong, sabi nga natin, meron naman tayong mga barangay official na andyan, meron naman tayong in-assign, na gabi-gabi. May mga... Nasasabi ko to, partner, kasi alam ko, ang mga barangay tanod natin, may mga training yan. Kung paano sila mag-handle ng mga ganyan sitwasyon, at least sila pag may mga ganyan, may mga senaryo, mas may karapatan sila kaysa sa atin mga ordinaryong tao. Dahil sila po yung tinatawag na barangay police. Opo. Kaya ako ng ganito, nilalabas ko. Meron naman nga bang barangay meron ba talaga ang barangay siraan ng barangay police? Bakit nangyayari ang gano'n na anong oras yung partner? Alas 9? Alas 9 ng gabi. Hindi naman siguro natin masasabi na baka tulog na. Hindi, partner, baka busy sa kapapanood kay Tanggol kagabi. Kasi kasabay ng iniwan nga namin yung pinapanood namin. Partner, noon pag nakakakita ko ng tanod, ang hawak arnes. Ngayon, yung iba andun, makikita mo sa harap ng mga barangay tanod, barangay, ang hawak, cellphone. Cellphone, saka gin. Gin. Andyan sa gilid ng barangay hall, yung mga tanod, busy-busy ata maglaro ng games. And good morning, partner, kay parin Jerry Bigtas, si Doble Dos. Good morning, bro. And Ingat of course, kay Sir Angela Noras, at kay Idol, barangay captain ng Pamorayan, si Kapitan Arlie Sanaban. Isa ito, sabi nga natin, isa kang alamat. Ginatawag natin si Idol, si Cap Arlie Sanaban. Kayahin nyo to. At ito may panawagan po si Director Angela Noras. Paabot ko lang po, may isang stop po kita niyan sa Barangay Rizal, West District Covered Court po. Sa mga gusto mag-member sa Soreco at may mga concern po at katanungan, pwede rin po
Maraming salamat po. More power to your program. Ayan po, panawagan po ni Director Angel Hanoras. Nandiyan po sa Rizal West District, may sarok po dyan na staff na pwede po niyo ranihan, pwede po niyo paghaputan sa mga problema at issue o concern regarding po sa Soreco. So, partner, balikan ko ito na... Kay, kay Brother Doblidos. Ito, ang galing din itong dancer ata. Ito nung panahon si, si Brother. Good morning kay Kagawad Freda Lulong. Handang Kagawad. Kagawad Freda. Alam mo naman po kung anong mga sityo dyan sa inyo, sa Barangay Sampaloc, ang mga madidilim. Ako po, magsusumbong na ako sa iyo, Kagawad. Isa ho ako sa biktima ng magnanakaw ng mga kasuotan dyan sa atin. Kasi ngayon, partner, paano na yung pasukan? Alam po natin, lalo yung mga boarding house, yun naman po ang mga target ng kawatan na once na nagsasampay sila, yung mga damit nilang ninanakaw. O ayan, lalo na kung madilim ang ating mga, tawag ng purok hindi tupada, purok, madilim. Panawagan naman natin kay Kap, Miss Ella Rosa, ang daming nagrereklamo na ang dilim po sa inyo dyan, sa Barangay Sampaloc. Sana, mura lang naman yung LED, yung solar. Sana yun naman unang project nila. Saka ito, panawagan na rin. Dito na rin sa atin si Kagawad Lulong. Kailan ba kayo maggagawa ng project dyan? Yung kanal, going to main canal, papunta dun sa dagat. Kasi nakikita ko, partner, pagka may mga naglilinis dyan ng mga tayo ng pusa, yun sa kalsada na mismo, sa dinadaanan na, nandun lang. Ako, inumpisahan ko na to, partner. Biniro ko na nga ito si Kagawad na sana mag-donate siya ng simento kasi ako na nga gawa ng kanal doon sa harap namin si Kagawad Lolo. Parang siya lang ang nakikita kong Kagawad dyan sa Barangay Sampaloc. Napakahigos na tao. Tama, magtitinda sa umaga, duty sa gabi. Oo, duty sa umaga, duty sa gabi. Paano ng love life dito? Wala nang love life. Wala nang love life, loveless na. Sabi niya, first love na daw niya. Pero alam ko na, iintindihan ako nito ni Kagawad Lolong na sinasabi ko. At tinutukoy ko na lugar kung saan napakasikip na dyan sa Sorsogon Public Market. Yung may mga tindahan ng gulay dyan, yung natin, yung daanan natin, na pag umuulan, napakadulas. Ito na-feature to dati, doon mismo sa page ni Congresswoman Det Escudero na isa sa pinakamalinis na tulay. Remember that, partner? Yes. Anong nangyari? Tingnan mo ngayon. Anong ginagawa nyo? Kung bisitahin ba kayo ni Congresswoman Det Escudero, anong sasabihin nyo dyan, Kapitan? Isa. Market administrator. Yes, isa sa pinagmamalaki ng ating mahal na gobernador, ang 7K program, ang Kalinigan. Ang ginagawa nyo. Opo, na inawardan po tayo. Ito pa. Totoo na to. Bigyan ng parangal ang isa pa sa inireklamo po dyan, ang tindahan po dyan sa may sa Taiwanese yata, sinasabi nila dito, until now, pag namimili yung mga tao dyan, walang ibinibigay na resibo. Paano nakakapagbayad ng tax yan? Paano nakakapag-comply ng tamang pagbayad ng tax? Ang dami atang dyan sa public market, sabi ko sa iyo, partner, araw-araw Minsan sinungitan ako nito yung may-ari nito na tindahan na to. Tapos yung maliliit na mga tindahan, grabe kayo kung maghigpit. Correct. Tapos itong dayo ito isang alien wag dito naman sa atin. Wag naman na napaka-VIP ng mga to sa inyo DTI. Panawagan ko sa DTI din. Pakibisita naman po ang tindahan na to. Yung city na ako mismo magsasabi sa inyo na totoo na walang binibigay na resibo to. Tsaka yung city license natin ang sisipag nyo mag-isa-isa ng maliliit na na store dito sa atin mga kababayan nating Sorsoganon. Pero ito isang Taiwanese naman, my goodness. Opo. Pakibisita naman po. Ang tama yun ang sinasabi ng aking partner na walang resibo. Wow. Ang pa partner ang taray pa partner. Taray? Kala mo yung kagandahan dapat magtaray ka kung naayon sa kagandahan. Yes. Marunong ka rin pala ng partner. Oo. Magtaray naayon sa Pasalamat ka magkahawig lang ang ating mga mata. Kala ko magkahit lang tayo. Magkahawig lang ang ating mga mata. Medyo guhit na lang. Good morning kay Kagawad Freda Lulong. Saludo po kami sa iyo kasi sa aram ko sobrang higos kay ni Kagawad. Amoy ni mga tao na dapat nato na hindi po kayo nagsayang. Correct. Hindi kayo nagsayang. Kaya And good morning and happy watching po sa aking butihing hipag
watching from Mandaluyong City to, partner. Si Ate Carol Lascano po, Yes, na Ate asawa Carol, naman po good morning. ng aming nakakatandang kuya, sa aming magkakapatid, si Kuya And Jovic. sa aking BFF, na alam kong nagtatampo na sa akin dahil hindi na kami nagkakasama. Ito, ups and down, magkasama kami nito. Si Richard Rico, si Ricardo Dalisay. Good morning, BFF. Sorry, alam ko busy ka rin, busy rin ako. At kahit po busy tayo, andyan ka pa rin. Hello, morning sa duha good friends, Miss Kake, and sa gwaping Jojo. God bless. God bless din, BFF. Alam natin na pares tayong busy, kaya wag ka nang magsungit. Oo, kaya kailan naman kaya kami Uy, malapit na naman ang election. Malamang magkakasama na naman tayo. Busy to sa mga project niya, lalo ng for PH na pares kay Mayor Bong Mendoza na pabahay. I think galing siya sa Bulusan, Irosin, Gubat. Sa share naman ang blessing, BFF. Akalain mo, sinabihan pa ako ng gwaping Jojo. Hindi, ako gwaping swapping. Swapping. Again, dyan po sa Mandaluyong City, sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, sa Concepcion family, sino-sino pa, mga Lubaton family, Kaubang family, na palagi natin nakaka-chat min sa paggabi, Paki-shoutout na lang po, Ate Carol, sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga BFF dyan po sa lugar ng Barangay Namayan. Good morning din sa napakahigos na chief ng LTO, si Ma'am Arlet Logroño. And saluduhan po rin natin ang grupo ng konseho ng Barangay Kabidaan, lalong-lalo na sa kanilang kapitan, si Kap Sammy Rialuyo. Yun lang ang nakita natin na dadaanan about pagdating sa road clearing, na talagang makikita mo, napakaluwag, wala kang pagdating papuntang papuntang Kabidang Buhatan, wala ka talagang makikita na nakapark na mga sasakyan, napakalinis. Lalo na, sabi nga natin sa safety road safety, makikita natin ang Barangay Kabidaan ang napakalinis. So, hindi parehas dito na napicturean natin, ang pagdating dito sa Burabod, sa Calinueva, napakalaking nakalagay na no parking, pero andyan, makikita natin talagang tad-tad ang nakapark. Wow, matalino talagang mga hayaan mo na, partner. Malay mo may lagay Oh my goodness. Kaya saludo po tayo. And calling also, ito, gusto ko lang pong matanong po si Chief Arlet Logroño. Andito po sa St. Luis de Marilac College of Sorsogon. St. Louis de Marilac. Halos 3 na po ng parte ng kalsada na dito po sa gitna po ng kolehiyo, may mga tali. Barikada. May barikadang tali. Legal po ba ito, o alam ko pinuntahan niyo na po ito? Ano po ang kasagutan regarding dito? Kasi until now, nakikita namin lalong sumisikip, nagkakaroon ng talaga namang pagsisikip ng trapiko dyan. Ito lang ang nakita nating chief na siya mismo personal. Itong nakaraan kasi, kailan ko ba ito pansin si Chief Logroño na binati ko pa ng good morning, nasa tricycle ako Hindi lang ako siguro nakilala ni Chief Logroño kasi nasa tricycle ako. Pero, Madam, baka po, pwede po, pakisili po ulit ng Colegio de la Milagrosa. Regarding po dito sinasabi ko po, yung tali, 3 na po, nahihirapan na po ang mga motorista sa paggamit ng ating kalsada. Sana po mabisita nyo po once and for all, again and again. Kasi baka yung mga skatery natin dito busy, hindi po yata nila jurisdiction yung area na to. Kasi ang aming mga barangay official naman, siguro takot naman na kausapin yung pamunuan ng eskwelahan regarding sa bagay na to. Kaya po sa inyo na lamang po ako nananawagan. Itatanawin ko pong malaking utang na loob to pagka ito po nasolusyonan. So again, at dyan po sa Barangay Talisay, sa urban community, kung ano man po ang inilalaban nyo regarding po so kung ano po ang nais natin dyan, nasa likod nyo po ako. Ayan, at ang oras po, ang oras po tayo, alas 8:07 na, lagpas na tayo. Susunod po ang programa ni Issue Ora mismo ni SM Sauro Amistoso. Abangan nyo po yan. Sa muli po, kita-kita po ulit tayo sa Webes. Dito rin po sa Webes. Ano bang ngayon? Webes. Sa Martes. Sa Martes, kita-kits po ulit tayo sa programang Kaagapay sa Umaga. Muli po, si Jojo Lascano, ang inyong kaibigan.
Siyempre, ang iyong lingkod, Kaki Mancera, orgulyo ko ang makapaglingkod sa inyo. Picture. Wow, ano natin si Dublido.